video na 'to, isip bata, hindi ko eto pero klaruhin ko muna mga kababayan, klaruhin ko lang, Alam niyo naman, uso ho ngayon ang mga AI, di ba? Hindi ko sinasabing gawa talaga ito ng Philstar, ayan Philstar kasi mga kababayan, Philstar. Tapos etong isang vlogger na 'to, hindi ko kilala 'to, siya ang nag-upload sa Facebook. Ibinigay din po ito sa akin ng isang, kaibigan nating vlogger. Ang nakalagay ayun DDS vlogger, bistado na pro China. Sige, baliin natin 'to. Ngayon kung AI man ito, mga kababayan, ngayon pa lang humihingi na ako ng paumanhin sa Philstar. Baka kayo, Philstar, ginagamit kayo ng ibang mga vlogger, mga BBM vlogger para gawan kayo ng isang AI katulad ng mga nauuso ngayon, no? Para palabasin sa inyong balita na kayo ang may gawa nitong video ito. Pero kung totoo ito, kung totoo ba na galing talaga ito sa Philstar, de-debunk ko sila ngayon mga kababayan. I-debunk ko sila. Ang i-debunk ko dito ang Philstar kung sakasakaling totoo man ito. No? Eto na. Ayan himay-himay natin to mga kababayan Paki-comment lang kung narinig niyo yung video or hindi. Ayan. Sa mga nakalipas na buwan, sinuri ng Philstar.com ang YouTube channel ng 5 kilalang vlogger na sumusuporta kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. 5 vlogger na sumusuporta kay dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Ilang vlogger yung binanggit niya, mga kababayan? Pag-aari ng kalaban niyan, Philstar, sabi ni Bogski 72. Ilang vlogger ang sinabi? 5 vlogger daw, mga kababayan 5. Okay? 5. Dito pa lang, diyan pa lang, bungad pa lang, parang masasabi mo ng fake news itong nagsasalitang ito, mga kababayan tuloy. At inaral namin kung paano nila hinuhubog ang usapin tungkol sa West Philippine Sea. Inaral daw nila kung paano namin hinuhubog ang usapin tungkol sa West Philippine Sea. Kayo po ang tatanungin ko, mga kababayan. Excuse me. Kayo ang tatanungin ko. Sa mga nakasubaybay, ikaw Filipino boy, lagi ka man nakasubaybay sa akin. Kayong lahat po, tatanungin ko, isang bagsak lang. Sagutin niyo po ako dyan sa comment section. Tanong ko ako ba'y nag-content tungkol sa WPS? Mga kababayan, nag-content ba ako tungkol sa WPS? Madalas ko bang content ang tungkol sa WPS? Madalas ko bang gawa ng content ang WPS at binabanatan ko si Tariela? Hayaan ko muna kayo na mag-comment bago ako magbigay. Ayan Ayan na ayan na Sabi ni Shane, no. Sabi pa ni Ares, hindi. Wala. Hindi po sir. Nakasubaybay kayo sa akin ito pa si Filipino boy. No po. Di ba? Walay. Ito pa, ano masabi nito ni Cesar? Walay. A big no. Wala pa ako narinig. Di ba? Sabi ni Marigold. Etong Philstar na ito, Philstar pasintabi, pasensya na. Ako po yung walang ano tawag nito? Masamang tinapay. Ayan. Wala akong masamang tinapay sa inyo, Philstar Hindi ako galit sa inyo. Sabi ni Elijah Mario, wala may napapanood PL, di ba? Asan na ba 'yon? Wala may napapanood PL. Ayan Wala akong masamang tinapay dito sa Philstar, mga kababayan. Hindi ako galit sa kanila, kundi i-debunk ko lang itong Philstar kasi Philstar ho nakalagay diyan pero hindi ako galit sa kanila. I-debunk ko lang sila. Hindi ako nagko-content ng tungkol sa WPS. Philstar, bakit? Kasi hindi ko alam ang usapin tungkol dyan.
Hindi ko alam kung ano ang punot dulo diyan sa WPS na 'yan. At wala akong planong alamin kung ano ang punot dulo sa WPS na 'yan. Hindi ko alam kung ano ang pinagsimula ng away dahil matagal na 'yan bago pa naging Duterte administration, bago pa naging pangulo si Tatay Digong, magulo na diyan. Panahon pa lang ni Pinoy, magulo na diyan. Kaya hindi ako nakikisawsaw kasi hindi ko alam ang tungkol sa usapin diyan. Oh, never kang nag-content sa WPS o sabi ni IM Jimenay. Oh. No, baka si Satrugando Sasot ang nag-content, oh, di ba? Wala ba eh. So ito, tuloy natin yung sinabi Lakas ng ulan dito sa amin, mga kababayan. Ayan. Ito ay sina Boss Dada, Banat Bay, Bisdak Pilipinas, Pambansang Loyal, Coach Oli, and Brothers Travelers. Yan na, 6 6. 6 na mga DDS vlogger, mga kababayan. Kanina, ang sinabi, 5 lang daw. 5 lang daw, mga kababayan. Pero ngayon, 6 kasama pala ako. Doon pa lang sa una niya sinabi, fake news na siya eh. Una niya sinabi, 5 pa, di ba? Sabi niya, 5 political vlogger daw. Fake news na siya eh. Tapos ngayon, 6 pala. Nakita niyo naman kung sino-sino. Brothers Traveler, Boss Dada, Coach Oli, Pambansang Loyal, Banat Bay. Sino pa nga yung isa? Sino pa nga yung nabanggit? Basta 6 kami. Nandyan sa video na nadaanan na ho natin. Tuloy natin mga kababayan Puro Banateros plus KPL and Bisdak. Si Bisdak, ayan si Bisdak. Tuloy. Hindi bababa sa 86,000 ang mga nakasubscribe sa kada channel at maliban dito, nagbibigay din ng pera sa mga vloggers. Hindi daw bababa sa 85,000 ang mga subscriber namin, mga kababayan. Pero kung babalikan nyo po yung video, no, na pinakita yung mga channel namin, ako 273K na. So bago lang ito, mga kababayan, tong video na to. Bago lang sila nag-screenshot ng aking YouTube channel. Hindi, alam nyo, hindi ito unang beses na i-feature kami ng sa isang mainstream media. Meron na pong pinuna ako ng TV5 na si Ed Lengao, Rappler. Ano pa nga yung isa? 3 na yan pang-4 na yata to kung di ako nagkakamali Hindi nag-content si Bisdak Pilipinas. So, si Bisdak din pala, hindi pala nagko-content din sa WPS. Tuloy natin yung video. Sana nawala na yung cursor ko. Ang kanilang mga subscribers. Ito pa, dagdag ko pa. Nagbibigay daw ng pera yung aming mga subscriber. Nagbibigay ng pera, siyempre pakulay yan, sir. Hindi ho kami nangihingi na, uy, magpakulay kayo. Sana nga, ngayon meron. Charot na. Sir, pakulay yan. Pero pag sinabi na yung pera talaga, na manghihingi kami ng pera, pahingi ng pera, pambili pagkain, pangkape, pambili ng ganitong gamit, pabili ng ganitong mga sasakyan o motor o kung ano mang gamit sa katawan. Hindi namin ginagawa yan, sir. Meron po kaming kahihiyan. Marunong ho kami mahiya. Oo, pangkape, maaari pa siguro minsan. Kung meron man akong naging content o live na humingi kami ng tulong, hindi mismo ako yun. Kundi yung organizer doon sa bahay ni Tatay Digong na humingi ng tulong kasi pambili ng tinapay, kape, pagkain, at ng kung ano-ano pa, at kung ano-ano pa na makakain ng mga bibisita doon sa bahay ni Tatay Digong. Hindi ako ang nakiusap.
kundi yung organizer. Mali naman kayo eh, Philstar eh, grabe naman kayo. Grabe naman kayo magparatang sa amin, Philstar. Hindi kami nanghihingi ng pera direkta sa mga tao, sa mga subscriber namin. Kung meron yan, mga pakulay lang yan. Bira naman to mga to. Shadow kayo ah. Oh, baka naman mahina na yung inyong mainstream media. Baka lang ha. Baka naman mahina yung inyong page. Siguro malakas yan kasi Facebook yan eh. Maraming engagement sa Facebook. O baka naman mahina yung inyong YouTube channel. Oo nga, never ka naman nang hingi. O, di ba sabi ni Shane? Baka mahina naman yung inyong YouTube channel. Kaya nyo kami kino-content para antabayanan din kayo ng mga subscriber namin. Hindi ho manunood sa inyo yung mga yan. Kasi ang hinahanap ng mga subscriber namin, yung pumipitik sa mga bangag. Yung pumipitik sa mga bangag o sa bangag. Bangag na nakatutok talaga sa ano eh. Sa mga shabuyas na nasabat daw nila. Good kaya ito. Good item kaya ito. Parang masarap ito tikman na. Hindi nga natin alam, baka tawas lang yun mga kababayan eh. Wala namang titikim nun eh. Di ba? Para sa ano lang yun eh. Para lang yun sa presentation. Kunwari, maraming nasabat na mga droga. Pero baka nga tawas yun eh. Pakita nyo nga sa amin, pagulong nga kayo, hit-hitin nyo nga. Kung talagang shabuyas yan, baka tawas lang yan eh. Tapos sabihin nyo sa SONA, napakarami ninyong nakuhang shabuyas. Wag nga kami. O, ayan, nagpakulay tuloy si Victoria Custodio. O, ayan, hinihingi mo pakulay ka PL. Kita nyo na, nagpakulay tuloy si Ate Victoria. Maraming salamat po, Ate Victoria. O, tuloy natin. Umitaw sa pagsusuri ng aming team na 3 naratibo ang makikita sa mga vloggers na aming sinubaybayan. O, 3 naratibo daw mga kababayan ha. 3 naratibo daw ang makikita na content namin na sinubaybayan nila. O, tuloy. Maliban sa pananakot, kapansin-pansin ang kanilang madalas na paninisi sa Amerika at paggamit sa tinatawag na red herring. Nananakot daw kami. Paninisi sa Amerika at red herring mga kababayan. Ayan na. Nagpakulay na tuloy si Shane. O Shane, maraming salamat Shane. Shane, babasa dyan sa pangalan mo. Shane. Shane, basta Shane na lang. maraming salamat po. Nagpakulay tuloy sila bigla. Kasi sinabi mo, sir, na nangihingi kami ng pera sa mga subscriber namin eh. Hindi kami nangihingi. Nagpapakulay sila. Kusang loob nila yan. Kayo naman, 3 naratibo daw. Ang sinasabi namin sa aming mga vlogs, pananakot, paninisi sa Amerika, at red herring, mga kababayan. Alamin natin kung ano itong red herring, yung pananakot, alam na natin yan. Yung paninisi sa Amerika, ako hindi ko sinisisi ang Amerika. Pinasalamatan ko pa kasi Trump dahil doon sa pagbigay niya ng sanction sa mga taga-ICC. Kung pro-Pilipinas tong ugok, bakit ang bobo? Kita nyo na? Nagpakulay tuloy si Judy Barquilla. Maraming salamat, madam. Diba? Ngayon, tuloy natin yung video. Saan ba yung cursor ko? Nawala na naman yung cursor ko yatay. Tuloy ha. Ay, sandali, hindi pa ako tapos. Meron pa. Nananakot daw kami. Di ko alam kung paano kami manakot. Paano ko halimbawa ako, wag ko na lang banggitin yung mga kaibigan kong vlogger. Paano ko tinakot yung sino ba tinatakot ko? Si Marcos? Tatakutin ko siya? Hindi nga siya natakot sa sarili niya eh. Tatakutin ko si Marcos. Di ko maintindihan kung saan umuhugot ng sinasabi itong mama ito na nananakot kami. Kami,
Anong kapangyarihan namin? Anong lakas ng loob namin para manakot kami? Isang ulirang vlogger lang naman kami. Tuloy. O ang pag-ungkat ng mga ibang issue para ibahin ang usapan. Pag-ungkat daw sa ibang issue para ibahin ang usapan. Sir, masama bang sabihin namin na napakamahal ng presyo ng mga bilihin? Masama bang sabihin ko? Ayan, ako lagi inaamin ko, lagi kong sinasabi yan. Masama bang hanapin ko kay Marcos yung pinangako niyang 20 pesos na bigas? Pagbabago ba yan ng naratibo ko? Sir? Masama bang sabihin? Masama bang singilin? Ang Pangulong Marcos kung ano na ang nangyari sa Maharlika Investment Fund? Maraming salamat po, Bisayang Dako. Kita nyo, nagpakulay tuloy sila. Maraming salamat po. At masama bang singilin namin si Marcos sa mga ipinangako niya, itong ipagpapatuloy niya yung build na nasimulan ng dating Pangulong Duterte? Pagbabago ba yan ang aming naratibo? Sir, karapatan namin to na singilin namin ang kasalukuyang administrasyon sa mga ipinangako niya. Hindi kami humingi niyan sa kanya. Siya ang mismong nangako niyan sa tao. Kami lang ang nag-iingay sa social media gamit itong mga sinasabi na mga naririnig namin dito sa aming mga subscriber. Sir, tanungin mo nga kung sino ba siya para manita. Diba't reporter lang siya. Yun tanong ni Rose Ann Salcedo. Sino ka daw para manita? Reporter ka lang naman daw. Kaya nga, sabi ko kanina, baka mahina po yung kanilang YouTube channel na Pilistar. Baka walang nanonood, mga kababayan. Iko-content kami para lumakas sila. Pasikat ba? Parang ganun lang. Parang ginagawa ng mga vlogger, ng mga bangag. Yung mga vlogger, ng mga merong inggit, ayan, wag na lang sa akin, sa mga sikat vlogger na lang. No? Iko-content yung isang vlogger na kilala para sila panuorin ng mga subscriber ko o subscriber na ng vlogger na binabanata nila. Sige na lang, pangalanan ko tulad din sa kay Janjan. 'Di ba? Binabanatan niya ako, tuwan-tuwa yung mga tanga niyang subscriber. 'Di ba? Yung iba nga sa inyo nakapanood pa yata eh. Tuloy. Madalas nilang ipresenta ang China bilang isang makapangyarihang bansa. Bakit hindi ba makapangyarihang bansa ang China? Ano bang laban natin sa China? Talaga naman isa ang China ngayon sa may pinakamakapangyarihang bansa. Totoo naman yan Kagaya ba ng Pilipinas ang China na walang kakayahan? Napakalaki na ang bansa ng China ngayon. Hindi po katulad noon. Tayo na nga lang napapag-iwanan. Totoo naman yan Napapag-iwanan naman na talaga na tayo tuloy. Na hindi kayang labanan ng Pilipinas. Hindi daw. Lagi daw naming ipinipresenta na malakas ang bansang China at walang kayang lumaban ang Pilipinas. Sige nga, anong ilalaban natin? Sir, meron ba tayong laban sa China kung sakasakali na tumindi itong kaguluhan dyan sa WPS? Meron ba tayong ilalaban? Meron ba tayong sangkaterbang mga missiles? Meron ba tayong mga malalaking barko na pandigma? Mga jet fighter? Ayan. Basta mga kagamitan pandigma. Meron ba tayo niyan? Wala tayo. Aminin natin ang totoo. Huwag tayong magbulag-bulagan. Real talk lang tayo, sir. Wala talaga tayong kaya sa Pilipinas. Sa China. Sorry. Wala tayong laban sa China. Kaya nga, lagi kong iniingay sa channel ko, sana makipagkaibigan na lang si Marcos sa China.
para pag-usapan ang problema dyan sa WPS nang sa ganun, hindi lumala. Yung ating mga kababayan, makapangisda ng maayos na walang kinatatakutan. Kaso, bangag man yung isang tao, paano magkikinig sa atin yan? Tuloy. Pinalalabas ng mga vloggers na wala tayong magagawa sakaling umatake ang China. Bakit meron ba tayong magagawa? Tindi nito mama na to. Pinalalabas daw ng mga vlogger na wala tayong magagawa sakaling umatake ang China. Putang ina, tubig nga lang, ha? Tubig nga lang, kung kinakina, Yawa na nero, mainis na naman ako dito. Tubig nga lang, spray nga lang ng tubig sa mga maghahatid ng tawag nito, supply, sa ano nga barko yan, tamo, di pati nga barko dyan na nakadaong dyan sa mabatong lugar, hindi ko nga alam kung pangalan nun, Sierra Madre, ano nga yun? Sa'yo na yung barko na yun, di ko nga alam yung barko na yun Paano ko, kasi hindi ko kinukontent yung WPS. Kaya hindi ko alam, hindi ko kabisado yung lugar dyan. Hindi ko rin alam hindi ko rin kabisado yung usapin tungkol dyan. Tubig nga lang, ini-sprayhan nga tayo, wala nga tayo nagagawa. Puro nga takbo, ang ginagawa ng PCG natin. Totoo naman, real talk lang tayo dito. Tuloy. Sino ba tong tao na to? Nagpapakilala yata to Sabi nga ni Boss Dada, hanggat wala tayong malaking barko na may equal water cannon power with China, hindi tayo mananalo sa South China Sea. Diba? Totoo naman. Yung mga bangka, atin bangka, lancha lang yung sa atin maghahatid ng mga supply, lancha lang Pinag-initan nyo talaga kami kasi nasa birada na kami. Hindi pa nga bumibira masyado ang mga birador. Pinag-initan nyo na kami. Ganito rin ang sinasabi ng iba pang mga vlogger tulad na lang ni Bisdak Pilipinas na may tanong na ito na kaya ang katapusan ng Republika ng Pilipinas? Bisdak! Meron ka daw sinabing gano'n, Bisdak! Katapusan, meron ka daw sinabi, Bisdak, na na ito na kaya ang katapusan ng Pilipinas? Hindi ko napanood yun kung sinabi. Lagot! Tuloy. Pagdating sa tensyon ng Pilipinas at China, ang ganitong klaseng naratibo ay hindi lang nagpapalaganap ng takot. Pinalalabas din itong walang ibang pwedeng gawin maliban sa gyera at ang pag-iit sa ating karapatan ay magdudulot sa digmaan. Isa pang paulit-ulit na argumento ng mga pro-Duterte vloggers ay ang paninisi sa Amerika. Sinisisi daw namin ang Amerika. Hindi ko maintindihan, hindi ko alam kung saan hindi ko alam kung wala akong matandaan na sinisi ko ang Amerika, mga kababayan. Wala akong matandaan. Siguro, wala talaga ang matandaan, wala talaga pinupuri ko pa nga ang Amerika Kasi dahil doon sa ginawa nilang pagbigay ng sanksyon sa mga taga-ICC. Pero doon lang sa panahon ni Trump. Pero kay Biden, hindi ko rin masyadong pinag-uusapan. Hindi ko rin kinokontent si Biden. Kasi minsan ako nag-content sa Ayun, BRP Sierra Madre. Salamat, Ma'am Judy. Hindi ko rin masyadong kinokontent yung presidente ng Amerika kasi minsan nag-content na ako, vice presidente. Hindi na monetize yung video kasi terrorism daw. Kinontent ko lang, pinagtawanan ko lang. Banta daw sa terorista, mga kababayan, lang iya talaga. Ayan, tuloy. Ayon sa kanila, ang tunay na dahilan ng tensyon sa West Philippine Sea ay hindi ang panghihimasok ng China, kundi ang presensya ng US sa rehiyon. Ayan daw. Ayon daw sa amin, ang pulot dulo daw ng kaguluhan sa WPS ay dahil dito sa mga EDCA site. Putang ina, hindi ko sinabi yan.
Ha? Hindi ko kinontent yan, wala akong pakialam sa animal na EDCA na yan. Alam ko lang, marami ng mga EDCA pero hindi ko pinag-usapan sa channel ko yan. Pero kung real talk tayo, maaaring yan ang dahilan. Kaya nagagalit ang China sa Pilipinas. Maaari lang. Pero hindi ko sinasabing yan talaga ang pinag-ugatan. O, tuloy. Sabi ng vlogger na si Boss Travelers, sino ngayon ang gumagawa ng komosyon para magkaaway? Walang iba kung hindi ang China at Pilipinas, sa udyok ni Uncle Sam. Ginigit din nila na ang Enhanced Defense Cooperation Agreement ng Pilipinas sa Amerika ay nangingimbita daw ng agresyon mula sa China at nagpapagamit din daw ang Pilipinas kay Uncle Sam. Bagamat totoo na ang US ay kaalyado ng Pilipinas, wala namang patunay na pinipilit ang bansa na lumaban. Hindi pa kailanman ginamit ng Pilipinas ang Mutual Defense Treaty para humingi ng tulong militar. Madalas din gamitin. Hindi na nga ako makasabay halos sa sa mga sinasabi niya kasi hindi ko naman alam yung sinasabi niya eh. PL, umamin ka na. Sabi ni Dago. Puta na, hindi ko nga alam yung usapin tungkol dyan sa WPS na yan eh. Hindi nga ako nagko-content kasi hindi ko alam. Kasi kung hahalukayin natin ang problema dyan sa WPS, mga kababayan, siguro bata pa ako. Nagsimula na yan dyan. Oh, hanapin pa natin yung mga wala akong masabi talaga. Hindi ko alam yung tungkol sa WPS tapos pinagbibintangan tayo. Ng mga vloggers ang taktika ng red herring o ang pag-ungkat ng mga lumang o hindi konektadong issue para ilihis ang usapan. Red herring, mga inuungkat daw ang mga lumang issue, no? O hindi konektado dito sa WPS na mga issue para ilihis. Hindi ko maintindihan yung sinasabi niya. Basta ang alam ko lang, hindi ako nagko-content tungkol sa WPS. At ang alam ko lang, naniningil lang ako kay Bangag. Yun lang. Kasi sa dami niyang pangako. Yun lang ang sinisingil ko. Halimbawa, sa halip na direktang pag-usapan ang panggigipit ng China sa mga mangingisdang Pilipino, sinasabi nilang dapat ay mas pagtuunan ng pansin ang mataas na presyo ng bilihin. Di ba tama lang naman yan? Tama lang yan, sir. Ano pangalan nitong taong ito? Di ba tama lang naman yan na pag-usapan ang mga matataas na presyo ng bilihin? Palibhasa kasi kayo eh. Hindi nyo kinakalampag ang gobyerno tungkol sa napakataas na presyo ng bilihin eh. Hindi nyo kinakalampag, tahimik nyo eh. Maraming ang smoke screen tungkol tong admin na to sa bawat kapalpakan nila. Totoo yan. Marami silang palakip butas, smoke screen kung tawagin. Di ba tama lang naman yan? Ikaw ba sir na nagsasalita dyan sa Pilistan, kung totoo ka man talaga, kung hindi ka man AI. Ikaw ba sir, hindi ka ba nahihirapan? Hindi ka ba nahihirapan na sa buhay mo ngayon? Sagana ka ba? Kaya ka hindi nagrereklamo sa napakamahal na mga presyo ng bilihin. Kami, nahihirapan kami. Kasi ramdam namin ang bawat punta mo sa palengke, putang ina, 1,000 mo, ilang pirasong ulam lang. Ilalagay mo sa rep, hindi pa kayang punuin yung rep mo ng halagang 1,000. Samantalang noon, medyo mapuno-puno pa yung rep mo eh. Yung freezer, medyo okay pa eh, pero ngayon wala eh. Di ba tama lang naman yan? At ang tanong, kami lang ba? Kami lang bang mga vlogger ang nagrereklamo sa mahal na presyo ng mga bilihin? Lahat naman siguro ng tao ngayon eh. Lahat ng mga Pilipino nagrereklamo. Anak ng puto. Tahimik nga lang sila sa hair follicle test. Tahimik sila sa pagkasangkot ni FL sa pagkamatay ni Tantoco. Yan. Isa pa yan.
Kayo nga, hindi nyo nga kayang hamunin si Marcos na magpa-Herculecal Kami, ilang beses na. Oh. Pero hindi ba pwedeng parehong pagtuunan ito ng pansin? Sa aming interview sa sociologist, Pinagtuunan ng pansin ng ibang mga vlogger yung tungkol sa WPS at mahal ng presyo ng bilihin. Pero bakit nyo ngayon sinisita? Bakit nyo pinupuna? Ang gulo nyo, hindi ko kayo maintindihan. Na si Alvin Camba, ang mga naratibong may halong pananakot at paninisi sa US ay karaniwang estratehiya ng Chinese state propaganda. Doon sila kumukuha ng base, mga kababayan. Doon sila kumukuha ng base. Tuloy. Dagdag pa niya, marami sa mga vlogger ay kulang sa malalim na pag-unawa sa mga isyong kanilang tinatalakay. Oo, aminado ako dyan, sir. Aminado ako dyan. Kulang talaga ako sa konteksto pagdating dyan sa WPS lang. O maliban dyan, may mga alam naman tayo kasi napakadali naman mag-research. Pero yung sa WPS na yun, ang lalim kasi ng usapin dyan Kaya hindi ako nakikisawsaw. Hindi ako nakikialam. Diyan ako kulang. Pero sa mga ibang bagay, sa mga ibang kaganapan sa bansa natin, katulad ng pagsinghot ni Bangag na pulurol, alam ko yan. Alam ko yan. Credentialing. They basically credential certain things. Like they hype up credentials of some people and then they downplay other people's credentials. Number two is they misunderstand expertise. This is really, really big. Like they literally, in my view, they understand very little how things work. But for some reason, they pretend to understand it. Roger, shout out. And they talk about it. Isaan niya itong diskarte para magmukhang lehitimo ang mga argumento kahit batay lang ito sa emosyon o maling akala. Oh. Wala akong alam sa sinasabi mo, sir. Sa madaling salita, hindi ko kinokontent yung WPS paulit-ulit para magmukhang lehitimo. Hindi ko ginagawa yan. Dahil hindi ko alam ang usapin tungkol dyan. Ewan ko lang yung ibang vlogger. Kaya tandaan, hindi lahat ng maingay ay may laman. Oh. Katulad mo rin, sir. Hindi katulad mo, ang ingay mo, wala ka ring laman. Wala kang laman sa mga sinasabi mo tungkol sa akin lang Hindi ko alam hindi ko nilalahat. Katulad ng sa ibang mga vlogger na kaibigan natin. Hindi ko kasi alam yung content nila Baka nako-content nila yung tungkol sa WPS. Ako hindi. Pero pagdating sa akin, ako mismo magsasabi sa iyo walang laman yung sinasabi mo. Yung mga pagbibintang mo na kami ay mga pro-China. Putang ina, maliwanag diyan. O nakalagay diyan sa profile o sa cover photo ng aking YouTube channel, mahalin natin ang Pilipinas. O paano nyo nasabi na ako'y pro-China? Anak ng yawa naman di ba mga kababayan? Ang gulo nyo. At hindi lahat ng naratibo ay totoo. Sa isang importanteng usapin tulad ng West Philippine Sea, hindi pwedeng ibase ang desisyon sa takot at maling impormasyon. Ang katotohanan ay hindi nakikita sa likes o views kung hindi sa malinaw na pag-unawa sa katotohanan. Higit sa lahat, sir, hindi ako for the views. Para ako sa katotohanan kung ano mga nagaganap sa Pilipinas, doon lang ako. Yun lang ang sinasabi ko. O ayan, ang paratang nila sa amin, mga kababayan, pro-China daw kami. Aba, matindi. Tangina, kung pro-China, ito lang, napakasimple lang. Sir, kung pro-China kami, ganito lang sir kung pro-China ho kami, hindi na sana ako mag-iingay kung bangag yung presidente ko. Hindi na sana ako pakikialam sa kahirapan ngayon ng Pilipinas. Wala sana akong concern sa mga kababayan natin na naiipit ngayon dyan sa gulo ng Iran at Israel. Utang ina, wala akong pakialam kasi hudang napakarami sanang droga sa ating bansa kasi pro-China ako.
O hindi sana ako nagagalit kung maraming droga sa bansa kasi pro-China ako. Kaso, Pinoy tayo Pilipino tayo, mahal natin ang Pilipinas, mga kababayan Kaya galit na galit ako sa mga droga na lumalaganap na naman ngayon sa ating bansa at tila lumalakas na naman ang insurhensiya. Kasi mahal ko ang Pilipinas. Tapos paparatangan nyo kami na kami pro-China. Matindi.